Hello guys, I'm back. So ito na ang pangatlo nating video ng papunta dito sa Cagsawa Ruin Charts. So ito yung national road dito sa Daraga. Kaya madaling makita, mahanap o mapunta ng Cagsawa Charts kasi may kita nyo dyan sa kanto. Yan, nakita natin kanina. Meron siyang replika ng Cagsawa. So mula doon sa kanto, papasok, siguro more or less than 5 minutes ang ating travel time na lang. Madadaan natin yung mga iba't ibang establishment dito sa gilid. May kita mo dyan, meron dyan yung mga rentahan ng AATV. Yan. So, basta ano naman ito, paglagpas mo lang ng tulay. Yun na. Yun na yung pinaka-Cagsawa Ruin Charts. Yan po. Yung gumawa sila ng sariling daan papunta dito sa Cagsawa talaga kasi dati nadaan doon sa baba. Dahil nga siyempre isang tourist attraction to. So talagang binigyan talaga nila ng ng dadaanan para hindi makagulo sa mga residente or mag-traffic kasi ang mga pupunta taga dito yung talagang bibisita mismo ng Cagsawa Ruin Charts. Dito pa lang makita nyo marami ng mga nag-aalok sa inyo doon sa mga rides nila, sa mga basta kung anong kanilang may alok sa inyo. Lalo na, ang dami dyan mga kakanin. Yan, iniikot natin. So, this part na to, syempre, naghanap ako ng parking area. Hindi ko pa tanda kasi sa pagkakaalala ko, pangatlo pa lang punta ko dito. Yung dalawang punta ko noon na parang commute lang ako. Kaya hindi ko kabisado kung saan ang parkingan. Pero may mga parking fee naman dito eh. Hanap lang tayo ng maganda-ganda at malapit. So, hindi ko rin alam kung magkano entrance nung papumunta ako dyan. Kaya medyo, yan, natuwa lang ako, nakita ko agad yung Cagsawa Ruin Charts. Yan ang original. So, paano guys? Paparada muna ako. Then, aratsada tayo punta dun sa Cagsawa Ruin Charts. Let's go!
guys, nandito na tayo sa loob ng Kagsawa Ruin Church. So, nadaanan natin, nakita nyo, merong ice cream chili. Tapos siya nga pala, 20 pesos lang yung yung entrance fee rito, kaya affordable talaga. May ikot mo na siya ng Mantusawa. Tsaka, ito nga, kita natin yung kabuuan. Kasi ito yung pupunta ko dito, doon sa unang dalawang punta ko, na nakakommute ako, hindi ko talaga siya naikot kasi hindi ko kasi yung pagbalik, yung pagsakay pa pagbalik kasi hindi ko alam ang pagbiyahe nun dito. Ngayon nakamotor ko kaya tanghalin tapat, nakapunta tayo. So yan, inikot-ikot ko talaga. Kung makikita natin, napakalawak po talaga ng kanyang simbahan. Then may pupunan nyo dito, may mga harang sa gilid, may mga kadena na nagsisimbolize na off limit po tayo. Ano kadena ba yan? O tali, lubid, whatever. Nag-symbolize na off limit, hindi pwedeng tumawid behind the line. Kasi isang reason yan para ma-preserve nila yung natitira ng mga debris basta ng simbahan. Kasi siyempre sa kalumaan, sa katagalan, nababasa, naulanan, malambot na yan. Kaya alam mo naman tayong mga local tourists, mabusisi tayo pag nakakita tayong ganyan, hinahawakan. Siyempre, sa dami na pupunta, pa isa-isa hanggang sa maubos na lang. So, hindi lang naman dito gina na yan na may mga ganyan. Kahit sa mga Rizal Shrine, Aguinaldo Shrine, may kita mo may mga ganun. Off-limit sila sa mga kwarto kasi pinipreserve nga nila na hindi masira yung dating dating itsura ng lugar. So, yan, inikot taga natin ng todo, ng bongga. So, dito pa lang makikita taga natin na kung gaano kalaki ang simbahan na to, na natabunan lang ng lava, no? So, makikita nyo, hindi ko lang alam kung pasok siya sa 6 km danger zone, pero mapupunin nyo kasi sa layo ng Mayon. Tingin ko, parang hindi siya pasok. Pero dahil nga sa agos ng lava, sorry ha, correct me if I'm wrong, kung pasok siya sa 6 km o hindi. Pero mamaya alamin ko. Ito, nasa likod tayo ng dambana. Yan, inikot taga natin. So, sumuling sabi talaga, dahil sa dambana yan, itong tiyatapakan natin, ito yung mga laban noon, no? Na tumigas na lang, na ang tanging saksing buhay na lang, itong mga punong nasa paligid. Yan, sila ang makakapagpatunay kung anong mga nangyari sa mga panahon na yan, kung nakapagsalita lang yung mga yan. Ito parang shadow tree, kung sa Tagalog, ewan ko lang kung shadow tree, kasi ang ganda ng shadow niya, pagkaka-shade niya sa lugar. Sa Tagalog, talisay, diga. Ito may mga presume ko pa lang, wala pa naman hindi ko alam talaga. So, ayun, kikita nyo, ganun kalayo Mayon. So, I presume lang na hindi siya pasok sa 6 km danger zone. Pero dahil hindi pa nung panahon na yun, hindi pa naman develop yung lugar, wala pang mga ginagawang mga creek or spillway na dadaanan ng lava. Siyempre kung pag-agos lang nun, spread out. North, south, east, west ang bagsak ng lava niya. Maganda nga sana kung ang punta ng lava dito sa papuntang dagat kasi siyempre pag tumuwid ng dagat, lusaw na siya, matutuyo na siya. Mahirap kasi pagpapuntang Kabayanan, talagang luto talagang madadaanan yan. So, meron ditong fish pan at ang daming tilapia. Diga? So, mayroon pala ako isang ibabagi din sa inyo kasi dyan sa gitna niyan, bago dito magkagsawa, may nakita kami noon na nung kami nag-ikot ng tropa ko na isang church din na lumubog. Pero para sa yung chapel, hindi lang siya na-recognize. Hindi ko lang alam kung historical church din yun. Siguro pasok siya sa tingin ko pasok yung sa 6 km danger zone kasi nasa kalagitnaan siya. Yun yung naghanap kami ng mga shortcut na nanggaling ka ng Legazpi, hindi ka nadadaan ng Tagus mo na agad, palabas na agad ng Kamalig, parang ganun yung time na ginagawa namin. Pero lumabas kami sa Salvacion. May nadaanan ako dyan na masasabi ko talaga na charts na halos nangalati din. Noong time na hindi pa naman uso kasi mga camera. So ayan, konting pa-eklabo muna ang inyong lingkod.
Kahit sa sobrang init, content pa rin. Ako naman natutuwa din dito kasi nakabalik ulit ako dito. Nakatapak ulit tayo dito sa Cagsawa Ruin Charts. So yun lang guys. Medyo in-enjoy ko lang. Talaga ako natutuwa sa mga views na amuse lang ako. Yung unang tanong ko dyan ito ba yung mga saksing buhay na mga laman nung panahon na yon, or nawala na yung mga yon? Pero usually siguro mga matagal na, mga ugatan na yun. Kita nyo naman yung mga ugat, halos spread out na siya. So guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo naman kalimutan i-like, comment, and subscribe sa aking channel, and pindutin nyo rin yung aking bell button para malagi kayo update. So hanggang dito lang po. Bye bye!